Hi guys! Welcome back to my channel and this is Marcar, and for today's video is i-share ko sa inyo yung aming do-it-yourself DIY sa Boracay. So, ito po ay isang experience na mai-share ko sa inyo at I hope na makakatulong po ito sa inyo. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. So, disclaimer lang po sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay at manonood dito sa video ko na ito. At gusto ko pong malaman lang ninyo na i-share ko po sa inyo is our experience. So, ito po ay isang experience na kung saan na yung tipo na hindi ka masyadong gagastos, kumbaga sa ano may pagtitipid, pero mag-e-enjoy ka at saka masusulit mo ang pagbabakasyon sa Boracay. So, yun yung ginawa namin sa pagboboracay namin. So, hindi kami nag-concentrate sa mga shopping, ganon. So, doon kami nag-focus kung paano namin na mabubusog ang aming mata sa mga pasyalin, sa mga magagandang views. So, yun po yung aming naging priority sa pagpunta sa Boracay. So, yun nga guys, unang-una ay nag-book kami sa Cebu Pacific app. So, dinownload ko lang po yun sa aking phone and then binuko po yung ticket and then yung payment po is through GCash. So, dun ko po binayaran yung aming ticket. So, yung good for two na ticket namin na back and forth, Manila to Kalibo and then Kalibo to Manila is promo fare po siya. So, 6,000 pesos lang po ang aking binayaran through GCash. So, maganda kasi pag GCash, no need na ng mga service charge, unlike kung magbabayad ka sa mga 7-Eleven, another charge. So, yung i-charge mo doon, pambaon mo na rin yun, o diba? So, doon naman po sa aming accommodation, so, hindi naman kami maarte. Ang mahalaga lang naman po sa amin is yung makapagpahinga kami sa gabi, kasi yun naman ang pinunta namin doon, yung Boracay, ang mamasyal at i-enjoy ang mga tanawin. So, hindi na kami nag-book ng mga mamahaling hotel kasi nga iniisip namin matutulog lang naman kami. So, naghanap po kami ng accommodation na budget-friendly na rin. At the same time, yung makakaluto kami, yung may wifi para makapag-editin ako ng mga videos na i-upload, and then may aircon syempre para hindi mainit pag natutulog, tas yung maganda yung room, yung kumbaga komportable. So yun, nakahanap kami ng magandang place at hindi naman ganun kalayuan sa Boracay na papasyalan. So ang daily rates po namin doon, good for two na, is 1,300. So, from February 26, kami nag-check-in, then nag-check-out kami is February 29. So, yung daily rate namin, good for two, is 1,300. So, ayan na guys, 6:15 PM ng February 25 ang aming flight. Pero dahil alam nyo na, laging delayed sa Cebu Pacific. So, ayan, 7:30 PM na po kami nakapag-flight papuntang Kalibo. So, medyo nakakainip din. Buti na lang, may mga baon kaming food. So, yun na lang aming pinagkabalahan, ang kumain ng kumain. So, ayan. Lapit na kami sa katotohanan. Talagang ginabi na kami sa daan. So, ayan po. Palipad na kami papuntang Kalibo. So, ang ganda-ganda talaga sa baba pag gabi. Kitang-kita mo yung mga lights. Kitang-kita mo yung iba't ibang kulay ng mga ilaw na kumukuti-kutita. Kumbaga parang Pasko. So, ayan. At 8:35 PM, dumating na po kami sa Kalibo. So, ang nangyari, natulog na lang po kami doon. Siyempre, hindi naman kami pwedeng mag-check-in dahil February 26 po ang aming start ng pag-check-in. Malayo pa po ang
Boracay kasi nasa Kalibo pa po kami. So ayan, si Mahal natutulog po, andyan po siya. So from airport, nag-tricycle po kami, nagbayad lang po kami ng 50 pesos papunta doon sa van terminal. So ang binayad po namin sa van from Kalibo to Boracay Port, Katiklan Port is 150 pesos each. So it takes 1 hour and 20 minutes bago ka makarating pag walang traffic. So yan, nandito na po kami sa Katiklan Airport. So nagbayad kami ng 150 for registration and 150 for environmental fee and 50 pesos sa pamasahe sa ticket. So all in all 700 pesos for 2. So ayan, sumakay na po kami sa Fastcraft. And nakakatuwa kasi ang sabi nila medyo matagal daw ang biyahe, but 15 minutes lang po from 15 minutes from Katiklan Port to Boracay Port po. So mabilis lang po ang biyahe. So ayan, medyo pa-chill-chill lang kami kasi ang galing ng ano nila. Talagang may numbers kami, 60 per Fastcraft bago umalis. So talagang ano nila, organize nila yung Fastcraft. Hindi ka basta-basta makakasakay kung hindi mo mababayaran yung lahat ng mga yun. And then pagdating sa Boracay Port, maghanap po kayo ng e-trike, lalabas po kayo. Huwag nyo pong kakagatin yung mga biglang lalapit at sisingilan ka ng mahal. Only 25 each ang bayad. So ayan, from Boracay Port, pag nag-e-trike kayo siguro mga 15 minutes ang ibibiyahe kung bababa kayo doon sa may D-Mall na malapit doon po sa aming Coralines Place na pinag-accommodation. So doon po yun sa may Balabag Wetland Park. So yun, makikita mo doon yung D-Mall na sinasabi sa gilid lang, and then may McDonald's, and then may BPI. So yun po yung mga possible na bababaan mo kung doon ka mag-accommodation sa Coralines Place. So yun, dahil mahilig po tayong magluto at gusto talaga natin na sariling luto, so may nakilala kaming nabibilhan ng mga fresh at mura kay nanay. So yan, bumili ka naman ng pusit, ng scallop, ng tamban. So doon kami nagluluto sa accommodation. At so ito nga po pala yung Balabag Wetland Park. So dyan po kayo mismo bababa kung gusto niyo po sa Coralines Place. So yun yung palatandaan, yung para siyang park na may water. Tapos after kami mag land tour, so naisipan namin bumili ng mga foods na lulutuin namin kasi nga gusto namin masulit namin yung pagkain namin. So yan, dyan mismo kayo bababa. Doon sa kabilang yun, makikita nyo yung McDonald's or BPI. Doon po yung D-Mall. And then yan, ito po yung papuntang Coralines Place. Doon po lang yan sa may halera ng may Andox, ganyan. Tapos yung unang kanto, papasok po tayo sa unang kanto para makarating po sa may Coralines Place. Medyo ano lang po, from park, siguro mga 5 minutes mong lalakarin papunta sa accommodation. So, ayan po yung kantong papunta doon. So, papasok lang po kayo dyan. So, makikita nyo po yan, 2 brown boys ba yun? So, yan yung palatandaan yung unang kanto from Balabag Wetland Park. So, halera po yan ng ng Andox, mga ganun. So, ayan. Dire-diretsuhin nyo lang po yan. Lakad lang po ng lakad. Lakad lang po ng lakad. Ganun lang po ang ginagawa namin. So, talagang nag-exercise po kami sa Boracay. So,
okay lang naman maglakad kasi i-enjoy mo naman dahil unang-una marami ka namang makikita sa daan. So ayan na po ang Coraline's Place. So kakanan, dire-diretso lang po. So ayan, medyo parang patago siya. Makikita mo naman sa dulo na maganda naman pala yung accommodation. So at least mabait din si Ma'am Annie na may-ari ng accommodation. So anumang mga concerns willing naman siya na i-help kami. So ayan, hindi ko mabuksan ang gate kasi nasa taas yung lock niya. So ayan po. So ayan, ang ganda-ganda po ng aming accommodation. So ang taas-taas niyan. Sabi nila may 25 rooms po yan na pinaparent nila. Yung iba monthly na, yung iba siguro weekly, or yung iba naman kagaya namin na days lang ang pag-i-stay. So nasa second floor po kami sa room 2. So ayan, nauna na si partner kasi sobrang init that time. At kailangan na po namin iluto yung mga fresh fish na nabili namin kasi excited na siya dahil na-miss daw niya ang tamban. So ayan guys, ang maganda dito sa accommodation, provided na rin nila ang mga cooking utensils. So nakapagluto na ako ng fried tamban, ng shrimp, at ng scallop. So yun, bumili kami ng scallop, 120 lang ang kilo. So kung bumili kami ng kalahati para ma-experience daw ni Mahal ang lasa ng scallop kasi na-curious siya. So ayan, meron din po kaming pako na nabili for only 20 pesos. Marami na rin siya, may pusit din. So ayan, talagang in-enjoy din namin yung mga seafoods. Kasi madaling kausap si Mother Dear na nagtitinda. So, super tawad kami para makatipid. So, ayan. Ang ginawa namin, bumili pa kami ng 1 kilo na tamban. Kasi inuwi po namin yung iba. Kasi masarap siya sa munggo pag uwi. Ulamin namin. And then, ayan po. Pauwi na po kami that time. That is February 29. So, nag-ayos na po kami. At minake sure namin na talagang wala kaming maiiwang mga gamit namin. So, ayan, may aircon. Ay ka naman, loves. May cabinet. Tapos, may mga hangin na rin provided. And tables. And then, meron din siyang, ref. Hindi na namin ginamit yun kasi hindi naman kami pagkain. And then, meron na rin siyang water, panginit ng water, and then rice cooker, and then kitchen utensils. So, sa mga gustong magluto, yan po. And then, yan, merong lutuan. So, nag-provide sila ng dalawang butani ba tawag ko para sa pag-stay ng pagluluto dito. Yan, may lababo na rin. So, all-in-one na siya sa isang room. And then, may CR, and then hot and cold shower. So, yan. Ang bayad namin dito is 1,300 per day. And libre na rin po yung wifi. So, dito po yan sa may Coraline's Place. Meron po silang page. So, kung gusto nyo po mag-inquire, message nyo lang po sila. So, ayan, nadatan namin yung kanilang helper. Naglilinis sila dahil nga umalis na yung katabi naming nag-accommodation din. So, may mga malalaking rooms. Depende sa gusto nyo kung ilan po kayo. Kausapin nyo lang po yung may-ari, Coraline's Place. So, andito na po kami sa Boracay Port. Pabalik na po kami. And then, nagbayad po uli kami dito ng registration fee na 150 pesos each. At ang aming bayad sa Fastcraft ticket is 50 pesos each. All in all, sa dalawa namin is 400 pesos. So, ayan. Dahil ngayon ay February 29, ang aming flight is 8:15 p.m. So, kailangan namin bumalik na sa Calibo Airport, sakay uli ng Fastcraft, and then van uli.
Ayan guys, ito na ang aming huling araw at talaga naman na na-enjoy namin ang Boracay. So guys, ang aming activities na ginawa sa Boracay, ang aming highlights is yung parasailing. So kung sa online po kayo magpapabook is mas mahal po, kaya mas mabuti po na doon po kayo mismo personal na magpabook ng inyong parasailing at ibang activities, kasi nga pag online nag-o-offer sila ng mga 2,000 per pax or 1,800. So yung sa amin nakuha lang namin siya ng 1,500 each para sa parasailing. At it takes for 15 minutes para sa 1,500 na bayad mo. So yun, ang nakakaloka is sobrang excited nung partner ko. Doon naman siya natakot nung nakasakay na kami sa taas. So, doon pa lang sa taas, nahilo-hilo na siya, nagsuka-suka na. And then, sabi ko sa kanya, tiisin mo kasi mahal po ang bayad namin sa parasailing. So, doon naman sa kayak, sa Crystal Kayak, nakuha lang namin siya ng 100 pesos. Pag sa online kasi, no-offer nila is mga 300 yata or 200 each. So, maganda talaga kung dun ka mismo makikipag-usap sa mga activities. Mas makakatipid po kayo kasi pwede pong tumawad. So guys, and I hope na nakatulong po kami sa inyo at alam ko na mag-enjoy din kayo kung pupunta po kayo sa Boracay, lalo kung marami po kayong budget. So, salamat po. God bless. Pa-like naman po.